evening, Yorme. Pastor, good evening.
sa ating lahat. Even sa mga nanonood dyan sa ating Facebook Live. Magandang buhay, good morning, good afternoon, and good evening all over the world. Ayan. And of course, we always begin with our fellowship or spiritual gathering. Bakit nga ba may ganito? Because I really believe with all of the blessings na natatanggap natin, we must always acknowledge and at the same time remember kung sino ba yung naging source nito at sino ba yung nagbigay nito, especially with the abilities that we have, the skills or the talents that was given to us, so yun yung nakaka-bless talaga dito sa ginagawa natin, and syempre ang sarap simulan yung araw natin, na kasama si Lord. Yes, and of course dun sa mga taong gustong alam mo yun, may parang kulang, when they go to church every Sunday, they really want to understand the word and they really want to go deeper, in knowledge, and at the same time they want to establish a relationship with God. Well, you're in the right place. I don't know, kasi I really believe that no matter what we face in life, God is the one and only answer. He wants us to turn to Him. And each one of us really matters to God kasi ganun ka-amazing si Lord, na gustong-gusto niyang nai-involve sa mga buhay natin. And of course, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time, hindi tayo sanay. But still, God says, come and talk with me. Kaya hindi aksidente na nanonood ka ngayon or maybe someone invited you or baka dumaan lang to sa timeline mo. Ayan, because God invited you here. And of course, Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, just stick with it. And of course, gusto ka rin namin makasama dito sa Zoom, hindi lang just sa Facebook Live, So if someone tagged you in the comments below, pwede mong hingin yung Zoom link para makapasok ka din dito, So dyan magsisimula yan You get around others who can help you. And above all, be assured, again, that God invites you here to grow deeply in your relationship with Him. Our great God cares about you so much na siya mismo nag-imbita sa'yo dito to take steps. Baby steps. To get to know Him more intimately. No specific religion, just pure relationship with God. And of course, we always start this with our grateful Genesis, or grateful beginning. So ano may mga bagay na pinagpapasalamat mo? I want to encourage you, lalo na yung mga kasama natin dito sa Zoom, to profess, or publicly proclaim the goodness of God in your life, May it be this week, may it be last week, may it be last month, or maybe this year, Hindi naman kailangan madami, pero ako gusto ko lang simulan na I really want to thank God because I had an answered prayer today, Kasi nakakatuwa, been looking for a community, been looking for a local church, and nakakatuwa kasi meron kami pinuntahan, and at the same time, di lang ako mag-isa pumunta because I invited someone, and nakaka-bless kasi magkasama kami, na magjo-journey, and sakto yung series was all about walk with me, or your journey, to knowing God and having a relationship with Him. So nakaka-bless kasi naging answered prayer. Matagal ko nang iniimbita yung taong yun, pero ngayon finally, grabe, all in God's proper timing. And I'm really blessed, I'm really grateful as well, for the gift of life. Grabe. Kasi the mere fact na nandito ka ngayon, you are very blessed. We are very blessed kasi we still have purpose, Buhay pa tayo, huminga pa tayo, Kasi kapag wala na tayo, ibig sabihin tapos na ang Panginoon para sa atin. Wala na tayong purpose, So doon pa lang nakaka-bless na. Gift of time, grabe, lahat naman tayo pare-parehas busy, pare-parehas may 24 hours. Ayan, pero nakaka-bless because we can still manage it and there's a time for everything. It's just how you manage your time and most importantly, we still have time for God. Maging busy ka na, kapatid, wag lang kay God. Yan talaga ang bigyan mo ng oras. And I'm really grateful for the gift of family. Not just my own family, but also my second family, my third family,
yung mga business group, my organization, and of course this spiritual gathering community. Thank God for technology, no? Kasi nagkakaroon tayo ng fellowship kahit online. And I'm really grateful for our pastors. Andiyan sila, Pastor Rodel and Pastor Ralph, no? And I'm really grateful as well sa gift of mentors, no? I'm really grateful kasi recently, actually yesterday, we had a special level up training, no? So nakaka-bless because despite their credibility, talaga nakakapagbigay pa rin sila ng time. At grabe, buong puso pa din bless ako, lalo na yesterday, no? And I'm really grateful as well kasi nakakatuwa lang na kaya mo talaga mag-focus sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Spiritual, may it be mentally, may it be physically, ayan, so praise God for the consistency, no? At tayo nag-workout, ayan, di ba? So nakakapag-focus tayo sa well-being natin because yan ang pinaka asset natin, no? Bukod sa wealth, spiritual wealth, talagang yung sarili din natin, no? Alagaan natin yung sarili natin because we're a temple of God. Ayan. And ang dami ko pa pinagpapasalamat kasi pag hindi ako tumigil, baka bukas pa tayo matapos. So, does anyone want to share, ayan, ng kanyang mga grateful or winning moments? Ayan, may it be this week, last week, or this year. Meron ba? May maglalakas loob ba? Ayan, no? Sabi nga kanina dun sa service namin, no? Hayaan mong willing ka ba maka-experience ng miracle? Kasi God uses those miracles, no? Para maka-bless at maka-influence ka din ng iba. Yan. So, may it be something na i-share mo dito na grateful ka, no? At baka maka-bless ka din ng ibang nakakapakinig. So, meron bang gustong mag-share? Yan. Ha? Ako, Jello. Yes, let's go. Ayan. Alright. Hello, everyone. Hello, Pastor Ralph. Hello po, Pastor Rodel. Good evening, guys. So, actually, ako po yung kasama kanina ni Jiel Lawrence. Hindi pa sinabi, no? Yes. Kasi sabi ko sa kanya, mag-share ako eh. Pero alam nyo po, in my personality sa business, I'm really very strict when it comes to my time management. Pero I don't know, no, Pastor Ralph and Pastor Rodel, everyone. Kanina sabi ko I will be going to the mass ng 6 a.m. I woke up at 5. Pero hindi ako natuloy. So sabi ko mga 7:30 mass na lang. Pero ganun pa din eh. Sabi ko ang iniisip ko para diretso na ako sa gym right after. So until all of a sudden at around 8:30 a.m. si Lawrence chat me. Sabi niya sa akin, tara. Although alam ko naman, I don't know if that tara is something na related dun sa pagpunta namin sa Victory or dun sa service, no? But I assume na yun na nga yun. Pero that was really scheduled, supposed to be by next week pa. Next week pa dapat yun. So sabi ko, ang galing talaga ni Lord, no? J. Lawrence, kanina, talagang sobrang nakaka-amaze kasi walang proper timing when it comes to him eh. Biglang susurprise ka na lang. Ito na yung mangyayari and everything. So I was really so grateful to the timing na nangyari kanina or dun sa situation na nangyari kanina. Na si Lawrence being my longtime best friend is really naging daan pa when it comes to this one, no? So, and I'm grateful din kanina when he prayed over me. Hindi naman ako iyakin eh. Pero alam mo yon, Pastor Rodel and Pastor Ralph, talagang sobrang nakakilabot yung feeling to the point na after he prayed for me, I cried over his shoulder. And
Lawrence knows me. I don't even cry in that those kind of situation, di ba? Pero grabe talaga si Lord kanina. And we are about to start a new journey about our life, no? Of course, together with the Lord. And I'm looking forward for a really great program that will be happening as the days goes by. And lastly, of course, I'm grateful to the Lord because He uses me. He used me to become the leader para dun sa ginagawang program ngayon sa business group ng Milestone, no, which is my new organization in this business, no. Sobrang na-overwhelm ako to all the social media mentors that I have, no, to all the leaders that I have in my organization. Kasi they are really, no, so very much helpful to a lot of people right now. And we are praying for the success of this program, no, na magtuloy-tuloy. Kasi this will really be a great help to a lot of people as well. So, grateful for the life, of course, grateful for my family, same as well with the community that we have. And of course, grateful for all the blessings and knowledge that we are having. So, yun lang po, J. Lawrence. Salamat. Amen. Ayan, no? Grabe yan. Talagang masaya, no, na masaya talaga kapag sabi nga kanina din sa service na there's no such thing as a lone ranger, no, when it comes to walking with the Lord. Ayan. So, napakaganda na to be immersed in a community and of course, to be undergoing na ng small group and one-to-one session. Ayan. Meron pa bang gusto mag-share? Ayan, before we start. Last na siguro. Meron pa ba? Habol pa? Ayan. Ako. Sige, go. Share ko lang yung tumatak sa preaching kanina sa church namin. Sabi, live a life that is pleasing to the Lord. So, kaya talagang ang bawat kilos natin, wala namang ibang papatunguhan nga ang buhay natin kung hindi mag-serve sa Kanya. Kasi ang buhay natin galing sa Kanya. Wala nang iba pa. So, yun lang. Yes, thank you, Lord. Talagang malapit na kasi talaga eh. Malapit na ang pagdating niya, no? Ayan, so para dun sa mga gusto pa mag-share, ayan, you can comment down below para at least basahin na lang natin later. Pero hindi na natin para patagalin. Our spiritual gathering entitled Save to Serve to be led by Pastor Rodel Antang. Ay po, Pastor. Ayan, amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At it's nice it is an honor and privilege na kayo ay ako ay mag-render sa inyo ng salita ng Panginoon. Ayan, thank you for Sir Lawrence and Sir Proy for giving the opportunity. And of course, salamat din. Andiyan po din si Pastor Rob. Thank you for the word of God din na you render us last time. Ayan. So ngayon po, the title of our lesson for this night is Servants. Actually, servants yan. Servants saved to serve. So sabi po ng ating talata ay basahin po natin ang ating pong sasalusaluhan ngayon. Romans chapter 6 verse 15 to 20. Okay, sabi po sa Romans chapter 6 verse 15, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Know ye not that Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness?
But God be thanked that you were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin and became servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. So verse 23, sabi po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po manalangin sa mandali. Let's pray. Ama namin nasa langit, maraming salamat po. Pagpalaan niyo po ang aming pong mga matutunghayan sa gabing ito. Turuan niyo kami at samahan niyo po kami sa aming pong mga i-discuss. At sa liwanag na yung salita ay kami po ay inyong bigyan ng unawa at pagkapahalaga sa aming pong mga maririnig at matutunghayan. Salamat po Ama, ikaw po ang aming pinupurit na taas. Po aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So this is yung binasa ko po ay KJV o King James Version, but of course aanin ko po yan. I-explain ko siya sa inyo. Now ito po ay tungkol po sa sinasabi ni Pablo about being a servant. Okay, being a servant. Na pag tinignan po natin sa unang-unang sa 15, sa Romans chapter 6 verse 15, makita natin mga kapatid doon tinutukoy yung pagiging servants at being slaves. Sa ating pong nakikita ng mga talata, mamaya, pag-aaralan natin at pagtitingnan natin kung ano po yung ating aspeto ng pagiging servants in the light of God's word and as Christians' perspective. So pag sinabing slave o servant, one pledge or bound to serve. Or you serve to work or to carry out your duties, to be used or to be of function. So sabi po sa verse 16 ng ating pong talatang binasa, Romans chapter 6 verse 15. Ayan, sabi po sa verse 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, to whom ye whether or sin unto death or obedience unto righteousness. Sabi po sa Tagalog niyan, hindi ba niyo naalam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo naging alipin nito? Magiging ito'y kasalanan hantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hantong sa pagiging matuwid. Sinapakita po ni Pablo dito kung paano po ang isang naglilingkod o isang alipin na sumusunod sa kanyang master ay ito po ay being a slave o being a servant ay ikaw po ay naka-focus o ikaw po ay naka-focus lang o lahat po ng binubuhos mo ang iyong lakas, talino sa paglilingkod sa iyong master. Now, sa atin po bilang mga tao, noong pong unang panahon na tayo po hindi pa mga Kristiyano, hindi pa tayo mga nagtitiwala o nakakakilala sa ating Panginoon, tayo po ay servants. Dalawa pong bagay ang makikita natin dito, sinasabi ni Pablo, na kung saan ay meron pong dalawang servants dito sa Romans chapter 6 hanggang 23.
there are two kinds of servants in the Bible na pinapatungkol ni Pablo. Okay, ang una pong servants na tutukoy ni Pablo, ang dalawa po na yan ay ang servants of righteousness and servants of sin. So sa ating pong mga tao, dalawa lang po ang tao na pinapatungkol ni Pablo sa pagiging servants. So ang una dyan ay servants of sin, ang pangalawa ay servants of righteousness. So tingnan natin muna yung servants of sin. Sabi po ni Pablo sa verse 17 ng chapter 6 ng Romans, "But God be thanked that ye were the servants of sin." So, sabi po ni Pablo dito, mga kapatid, that we were the servants of sin. Dati tayong mga alipin ng kasalanan. But ye have obeyed from the heart that from the form of doctrine which was delivered unto you. So, makita rin ito mga kapatid na ang unang-una nating kalagayan bilang tao, we are all servants of sin. Nung ito ay kinusulat ni Pablo mga kapatid, siya po ay nasa poder ng Romans. Actually, nung time na yon, every single believer in Rome has been a slave. And therefore, si Pablo ay hinahambing niya ang ating kalagayan ng ating pagiging tao, that we are the servants of sin. By nature and sa ating pong kinagisnan, we are all servants of sin. Now, bakit po sinabi ito ni Pablo? Dahil po, kahit naman po tayo ay, nung tayo lumaki at tayo ay nagkaisip, tayo po mga kapatid ay, one way or another, we are serving sin. We remain a slave because we obeyed sin. Okay? Yung tayo ni panliligtas, ni pa tayo kumikilala sa Panginoon, we are not born again, we were a servants of sin. Yan po ang katotohanan sinasabi ni Pablo. Why is it that we said that Paul said it? Because mga kapatid, every single believer in Rome have been a slave of sin because they were born again. But mga kapatid, we once live a lifestyle of obedience to the lust of the flesh. Okay? Kahit naman sino tanungin natin na isang Kristiyano, dati tayong sumusunod, dati tayong mga alipin ng kasalanan. Tayo po ay nakapaloob dun sa ating pong pagkakaalipin sa ating pangailangan sa laman, sa ating pong paningin, at sa ating pong buhay. Kasi sabi po sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16, sabi po ng Bible, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." So alam naman natin mga kapatid na kahit naman sinong tanungin natin, we once loved the world. Pero ang sabi ng Panginoon sa Bible, "Love not the world, neither the things that are in the world." Because why? Because ang mga nasa mundo o ang mga nasa mundo na ating ginagalawan, well, ang sinasabi ko mundo, yung sistema ng mundo, hindi po yung mismong the earth itself, but the system of this world. Because one way or another, dati tayong nagmamahal sa mundo ito. We love this world, we love the lust of the flesh, we love the lust of the eyes, and the pride of life. And this is not of the Father, but of the world. Kaya sinasabi ni Pablo, once we were sinners, once we are servants of sin, because we cling to this world, we follow the system, the flow of this world, at tayo ay naging alipin ng sistema ng mundong ito. Kaya po, mga kapatid, we were as servants of sin because we as unbeliever does not have the initiative to serve God and to do the work of the ministry.
Yun po ang talagang katotohanan. That kung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon and we are under sin or under the servants of sin, under the slave of sin, we have no wala tayong kakayahan, wala tayong kalayaan na mamili. We are slaves and in bondage of sin. Not only in our spiritual aspect but also in our brain, in our heart. We are imprisoned in this sin. We were bound in chains of sin. Kasi sabi po ni Pablo, we were the servants of sin. Ano naman talaga, that is a given na po sa isang Kristiyano, sa isang hindi Kristiyano, na wala siyang talagang initiative, wala siyang kakayahan na lumapit sa Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi po niya naiintindihan. Ang lahat ng ito ay kanya pong wala siyang aware dito. Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi po, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. That's the reality, mga kapatid. If we do not have Christ in our heart, we are a natural man who receiveth not the things of the Spirit of God. Kaya nga, makapansin niyo mga kapatid, nung tayo hindi pa Kristiyano, wala naman tayo talagang initiative. Wala naman tayong kakayahan na lumapit sa Diyos. Kailangan para talaga natin suyuin tayo. Kailangan tayong pilitin, di ba po? And sometimes mga kapatid, yung ating mga narinig ay hindi natin masyadong mag-grab sa ating sarili. And to think that they are foolishness unto us. At neither na hindi natin maintindihan kung ano man yung bagay na spiritually na ating dapat na makita, makapil sa ating buhay. And that is the reality of being a sinner or being an unbeliever. We are a servants of sin. We are servants of sin. And as a servant of sin, anong gagawin natin? What can we do? Tayo po ay under bondage. We are spiritually cannot discern the things of God. We are the servants of sin. But alam niyo mga kapatid, salamat na lamang sa Panginoong Jesucristo na namatay sa krus para sa ating pong kapakanan, na tayo po mga kapatid, na once that we were servants of sin, the Lord Jesus Christ died on the cross to free us from this slavery of sin. Because thanks be to God, because we will have a chance to change. Alam nyo, mga kapatid, sabi nga ng Romans 6:3-23, all have sinned. Sabi po ay wala pong hindi nagkasala sa mundo ito. Lahat po nagkasala. Walang gumagawa ng buti, wala kahit isa. We all come short to the glory of God because of our sin. But praise be to God, dahil po mga kapatid, meron tayo, may magpapalaya sa atin. Meron sa atin magbibigay ng pag-asa na kung saan tayo makakalaya sa ating pong pagkakaalipin sa kasalanan tungo sa bagong buhay at pagiging servants ng katwiran. Sa Romans chapter 6 verse 17, yung ating pong kaninang text na nakita, sabi po mga kapatid, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. Sabi po ni Pablo, salamat sa Diyos. Kayo'y mga dating alipin ng kasalanan at taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na binigay sa inyo. Nung inaralan sila ni Pablo, nung nakilala nila ang Panginoon sa Kristo bilang sa pagligtas, nung ang Panginoon ay tinanggap nila sa kanilang mga puso at pinagsisihan ng kanilang kasalanan, that's the time that they were freed from sin, from the servants of sin. Kaya po mga kapatid, no individual person can break free from the previous slavery of sin. Ang tanging makakagawa niyan is the Lord Jesus Christ Himself.
Siya ang nagbigay sa atin ng dahilan at paraan para makalaya sa ating pagkakaalipin sa ating kasalanan, sa kasalanan. Kaya mga kapatid, dalawa ang servants in the Bible. Number 1 is the servants of sin, and number 2 is the servants of righteousness. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 18. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. So yun po mga kapatid, no? Nung tayo kumalala sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa atin, sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Those who believe, those who repent of their sin, they had been free from the sin, from the servants of sin, because of the Lord Jesus Christ, because of the finished work of the Lord Jesus Christ. At doon mga kapatid, nakalaya tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. And then, history, nangyari na po mga kapatid that if you are born again, and sabi po mga kapatid, di ba po, na if you are born again, ikaw po ay bago nilalang na, ang lahat ay nawala na, lahat ay bago na mga kapatid. And this is the time na you are not the servants of sin, but you became the servants of righteousness. So pag sinabing servants of righteousness, having been freed from sin, when you have free from the servants of sin, mga kapatid, ikaw po ay naginang servants of righteousness. Something occurred that moment, mga kapatid, when every believer were converted, they were instantly freed from the servants of sin, from the slaves of sin. They were liberated. And the dominion of sin ay hindi na po sa kanila lumulukob, kundi they were released from their former bondage to sin and became a servants of righteousness. Kaya now that you are saved and converted from being servant to sin, now you are now a servant of righteousness. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. The righteous, this servants of righteousness is a gift, mga kapatid, sa atin ng ating Panginoon, na kung saan tayo po ay nakalaya sa ating kasalanan, nakalaya sa ating pagiging alipin ng kasalanan, and now we are free. We are free to serve God. Tayo po ay meron ng kakayahan na mamili at piliin na huwag magkasala at piliin na paglingkuran ng ating Panginoon. Pag sinabing righteous, mga kapatid, this is synonymously means our personal holiness and our practical godliness. Ibig sabihin, mga kapatid, that tayo po, mga kapatid, ay lumalabas ang ating pagiging righteous from the inside out, because of the Holy Spirit is pushing us to do good works from the inside out. Now, we are all servants. We all have a master. Ang tanong lang is that either our master is the sin if you are unbeliever, or if you are still on a slave in sin, or your master is the Lord Jesus Christ because you are a believer and because you are serving God in righteousness. Kaya sabi po sa Romans chapter 6 verse 19 sa ating text, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh.
For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. So sabi ng Pablo, gumagamit ako ng kanilang pangungusap. Sabi niya, kung paanong pinailalim ninyo nung una ang yung sarili sa karumihan, kung paanong kayo dati ay nagparaya o pinaubayan nyo ang yung sarili sa paglilingkod sa kasalanan, sabi ni Pablo, pinalim niya una yung sarili sa karumihan at sa kasama ang palala ng palala. Now, ngayon sabi ni Pablo, even now na kayo ay tumanggap sa Panginoon, kayo ay kumilala bilang sariling tagapagligtas now, ngayon ay ang yung sarili naman bilang alipin ng katwiran ay gamitin mo para sa banal mong layunin. Kaya mga kapatid, now as ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw meron ng buhay na walang hanggan, if you are truly now a believer of God, then now mga kapatid, you do not serve sin. You are not bondage to sin, but you are now a servant of righteousness. Kaya sabi mga kapatid sa verse 20, noon kayo alipin, for when you were the servants of sin, now you were free from righteousness. Hindi na kayo saklaw ng katwiran, hindi na kayo unrighteous, hindi na kayo po namumuhay sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, ang tanong ngayon is, what kind of servants are you? Are you a servants of sin? Or are you a servants of righteousness? I hope not na hindi tayo servants ng sin. Because being a servants of sin, it always leads to death. Romans 6:21. It always leads to death. Sabi po mga kapatid sa Romans 6:21, what fruit had ye then in those things whereof? Ano na pala yun sa mga bagay na iyon na pagiging mong servants of sin? Diba? Sabi niya, whereof ye were now ashamed, ikinahiya ngayon, for the end of those things is death. Lahat po yan mga kapatid, ang pagiging servants of sin, it will always leads to death. Kaya mga kapatid, ang tanong dyan, are we as servants of sin or we are as servants of righteousness? Okay? But if you are as servants of righteousness, good for you. Good for us na tayo as servants of righteousness. Because now we are free. Kahit na anong temptation yan, we are free to choose not to give into temptation, but choose to serve God, choose to do righteous sa iyong buhay. Kaya ang malaking tanong diyan nga mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang sa iyong tagapagligtas, kung wala pa ang Panginoon sa buhay mo, if the Lord is not yet your personal Savior or your Master, your Lord, then mga kapatid, you are still in bondage of sin. Kaya ang hirap gumalaw, ang hirap mamuhay because nandun pa rin yung chains of sin. But if you will only surrender your heart to the Lord, you will repent of your sin. Sabi ng Panginoon mga kapatid, the Lord is not just to forgive us our sins and to cleanse, He will cleanse us in all unrighteousness. Sabi ng Panginoon, lumapit ka lang sa akin. Okay, Romans 10:13, sabi niya, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, if you are free from sin, now panindigan natin. If you have been free from the servant of sin, na panindigan mo na. Now, as a servant of righteousness, ano ka na ngayon? If you are serving God in righteousness, then ano ka na ngayon mga kapatid? You are now, if you are a servant of righteousness, you have a new desire.
A new desire to live and love for your master. Sino yun? Of course, ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. As a servant of righteousness, if you love God, then you must keep His commandments. Ang isang servant of righteousness ay lagi sinusunod ang lahat ng utos ng ating Panginoon. Hindi niya na sinusunod ang laman. Hindi niya sinusunod ang kanyang pagiging, ang kanyang lust of the flesh, ang kanyang lust of the eyes, ang kanyang pride of life. Hindi niya na po yun minamahal. Ang mahal niya na po Panginoon. Ang mahal na po niya ay ang Panginoon at ang mga utos niya. Because you are now a servant of righteousness. And also, mga kapatid, if you are a servant of righteousness, you are, of course, obedience. Because the servant of the righteousness, love for his master is spelled obedience. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 22, dun sa text po natin, sabi po sa Romans chapter 6 verse 22, but now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness. Okay? So yan po ang mga results ng isang servant of righteousness. Ye have your fruit unto holiness. Meron kang mga kapatid na nakikita, may mga resulta ang iyong ginagawa. May mga bagay na fruits na iyong naihahandog sa Panginoon. Mga fruits of holiness that God that put a smile on God's eyes, mga kapatid. These commandments, mga kapatid, is nakalagay sa puso ng mga anak niya o mga servants of righteousness. Kasi mga kapatid, if you are truly a servant of righteousness, then mga kapatid, kailangan mo talagang maging obedient sa ating Panginoon. Kasi dati nga obedience ka sa lahat ng mga tawag ng laman, lahat ng mga bagay sa mundong ito, material na bagay, lahat ng mga gusto mo. But now, mga kapatid, hindi na ngayon ang gusto mo susunod, kundi ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kung talagang ikaw ay servant of righteousness, why call ye me Lord? And do not do the things which I say. Kaya, mga kapatid, if you are truly a servant of righteousness, then you must have this spirit of obedience in your heart and in your mind. Ang pag sinabing servants of righteousness, it is a slave master relationship. Alam ng servants ang lahat ng sinasabi ng kanyang master. He has no right of his own. His absolute possession is his master or sino yung kanyang siniserve. Yan po ang tunay na ibig sabihin ng servant for righteousness. And of course, mga kapatid, if you are a servant of righteousness, you possess this humility. You possess the absolute humility. Because, mga kapatid, hindi ka makakasunod, mga kapatid, when absolute obedience is not possible when we are not humble. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians 15:9 and 10, si Pablo po ay talaga namang genuine servant of righteousness because kahit na marami siyang nakagawa siya ng maraming aklat sa Bible, but alam niyo, very humble si Pablo. He knows, mga kapatid, the heart of a servant of righteousness. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:9 and 10, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Sabi niya. And then, sabi niya po sa verse 10,
but by the grace of God, I am what I am. Sa biyaya ng Panginoon, kaya siya ganun. Yun ang kanyang possession, ang kanyang mga possession, o ang kanyang mga character, ang kanyang mga nagawa. This is all by the grace of God. Sabi niya, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God. Sabi niya, ako ay maraming nagawa. I labored abundantly, but yet not I. Hindi ako ang dapat itanghal, kundi ang biyaya ng Panginoon na nasa akin. That is the spirit, that is the disposition of a servant of righteousness. So, and then mga kapatid, number 3, a servant of righteousness possesses absolute commitment. Okay? Absolute commitment. Sabi po sa Romans 6:22, Romans chapter 6 verse 22 sa ating text. Sabi niya, but now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, the everlasting life. The servant of righteousness, the end of it, the result of it, as being the servant of righteousness, is an everlasting life. And mga kapatid, the opposite of it is that the servant of sin, the end, is eternal damnation. Yan ang pagkakaiba. Kaya sabi po ni Pablo, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at binubungan nyo nito'y buhay na walang hanggan. And that is very true. Ang ating pagiging servant of righteousness, it will leads to an everlasting life and an abundant life that the Lord Jesus Christ and God only can give. Kaya nga mga kapatid, since we become servants freely, it should be expected that we are to be committed to Him first. We should have that commitment sa ating Panginoon because we are a servant. A servant is committed to his master. A servant do not complain to his masters. And a servant is always obedient to his master. And mga kapatid, ito ang ni-required ng Panginoon. Ang ni-required ng Panginoon is a servant of righteousness, not a servant of sin. A servant of righteousness ang ni-required ng Panginoon to be committed and don't stop to serve the Lord. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 6, servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. That is the principles of being a servant of righteousness. Sabi po sa verse 6 mga kapatid, not with eye service, hindi lang po yung nakikita ka as man's pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. And that is the requirements of being a servant of righteousness, not servants of sin. Mga kapatid, the Christian has been saved, has been a servant, has been saved to serve. Tayo po mga Kristiyano, we are saved to serve. Do not be a servant of sin. The Christian has been saved to serve, mga kapatid, and be a servant of righteousness. If one chooses to serve God, mga kapatid, we must not allow ang ating buhay at ang sarili natin na maging bihag ng kasalanan. Dahil ito ang magdudulot ng ating pagiging makasalanan, mga kapatid, ay tunay po na kapapahamakan. But when we chooses God, we choose to be a servant of righteousness, this will always leads to
na kumbaga ang Panginoon ay bibigyan tayo ng commendations. And darating ang time mga kapatid, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Kaya ang ating iiwan sa atin ngayong gabi ito, mamimili tayo. Are we still a servant of sin, or are we now a servant of righteousness? Tayo lang po makakaalam yan. Tayo po ang nakakaalam sa sarili natin. Tayo po nakakaalam ng ating pong mga ginagawa. If you are a servant of sin, mga kapatid, may pagkakataon pa. Meron pa tayong chance that we can be freed from sin. If only you will accept the Lord Jesus Christ, if you will only repent of your sin, if you will accept the Lord Christ in your life as your Lord and personal Savior, then you will be freed from sin and you will be a servant of righteousness. Kaya, mga kapatid, it is up to us. We choose. We can choose. And we have the freedom to choose if we will be a servant of sin or be a servant of righteousness. Amen. Tayo po manalangin, mga kapatid. Let's pray. Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo sa amin. Salamat po sa iyong binigay sa amin na aral. Turuan niyo po kami, Panginoon, na kami po'y piliin namin ang pagiging servants of righteousness. Maging kaming alagad mo, Panginoon. Maging kaming alipin mo. Dahil ikaw, Panginoon, ang dakilang Panginoon at Master ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Turuan niyo po ang mga iba pa naming kapatid at kasama na sila po ay inyong hikayatin at sila po ay inyong i-persuade, Panginoon, na piliin ang pagiging servant of righteousness. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupulit na taas. Ikaw ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Grabe. Super nakaka-blessed yung share ni Pastor Rodel, no? And ako actually, grabe pa rin talaga yung grace ni Lord, Nakaka-bless. Though medyo malalim lang yung yung natin translation kasi King James. No, pero nakaka-blessed kasi dito sa part na to naintindihan ko yung grabe yung grace nila. Kasi doon pa lang sa unang verse pa lang di ba? Shall we sin because we are not under law but under grace? I believe ang tinutukoy dito is yung occasional sin, no? And nakakatuwa kasi doon sinabi ni Paul, no, na tayo kasi talaga namuhay sa kumbaga naging lifestyle natin, no, yung pagiging makasalanan nga, no? Pero ang galing kasi dahil sa grace ni Lord nabago yun lahat, no? But then again, nandun yung question na what about yung mga yung mga occasional sins na sinasabi, 'di ba? Na kumbaga parang yung mga sa tingin mo lang, paminsan-minsan lang. Hindi alam mo yun, yung parang konting tikim lang. Mga ganun. 'Di ba? Pero yun yung mga yun yung mga magandang tanong, no? Kasi nga yun yung yun yung nagiging natin. Nagiging battle, no? Lalong-lalo na if hindi pa natin tinatanggap si Lord as our personal Lord and Savior, no? Pero then again, nakakatuwa kasi doon naman sa next verse sabi niya, 'di ba? Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, no? Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness, no? So, kung ano yung mga ginagawa natin or ano ba yung mga pang-araw-araw nating, kasi you become a slave to the things that you obey, no? Yung mga ginagawa mong master, kung tawagin, na kung for example
kung yan, yung mga nagda-diet. Kung lagi mo tinatanggap sa sarili mo na, minsan lang naman hindi, alam mo yun, yung discipline ba? No? So, nagiging slave ka nung appetite mo. 'Di ba? Kasi, imbes na i-discipline mo yung sarili mo, diet talaga ako Pero, alam mo yun, hindi, gutom ako Kakain ako kahit kailan ko gusto. Bakit ako naman bumibili? 'Di ba? So, yun nagiging ka doon, nagiging slave ka doon, no? Pero kumbaga in comparison lang doon na parang yung sin leading to death or obedience leading to righteousness. So, parang ito nga yung sinasabi ni paulit-ulit tayo pinag-usapan ni na Pastor Ralph na there's blessing in obedience. Ulit-ulit tayo dun sa blessing in obedience. And ang nakaka-bless dun sa part na yon. Ano yung sabi dun? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Ang galing, no? Napansin nyo, sabi niya, God be thanked that though you were slaves of sin, past tense na, no? Past tense na sinabi ni Paul, no? Ibig sabihin, nakalaya na tayo, no? So, ang galing lang kasi, grabe talaga. Yung obedience natin, no? And yung faith natin by reading God's Word. Na kaya dapat talaga nandito ka lagi every Sunday, no? Kaya dapat talaga bukod sa nag-church ka na, napaka-importante ng mga ganitong small groups. 'Di ba? Kasi mas naiintindihan mo, mas lumalalim ka. Yun kasi yung nagiging application mo, no? Lalo-lalo na mas naiintindihan mo yung word, no? Para you must put it into your life, no? So, ang ganda nun, no? Kasi yung obedience natin, actually, kahit ano namang paniwalaan mo, 'di ba? Pero then again, yung faith kasi natin, if we really obey from the heart, 'di ba? Lalo-lalo na kung nagma-manifest yan sa kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. No? So, if you truly obey, if you truly have faith in God's Word, 'di ba? Kapag ikaw naman may pinaniniwalaan ka talaga, lahat ng mga actions mo nagiging align dun sa belief na yun. 'Di ba? Parang for example, naintindihan natin last week na God answers only in two forms, 'di ba? Yes or no. Walang wait. No, so dahil doon, 'di ba? Binanggit nga sa akin ni Jelfroy na sabi niya, tuwing nakakita ngayon ako, wait for your blessing. Hindi na ako naniniwala. Kasi nga, nandun na yung belief mo ngayon, di ba? Kasi mas naiintindihan mo na siya ngayon. No? And, ang galing lang dun sa part na yon na that form of doctrine. No? Ibig sabihin pala, God wants to shape us No? So, by reading God's Word, by always studying the Word like this one, yung fellowship natin, no? Para tayong bakal, no? Na para mahulma ka bago ka maging espada or kung ano man, 'di ba? Minimelt niya muna tayo, tinutunaw niya tayo, no? Through the Holy Spirit and the Word of God, no? Then namomold tayo by the truth. Grabe, no? So, ang ganda nung part na 'yon, kaya na-bless din ako doon sa part na 'yon. And grabe, no? Yung comparison nung pagiging, kasi pag sinabing slave ka talaga, ano na yan lalong-lalo na nung panahon ng Roman, pag pinanganak kang slave ka na talaga. Wala ka nang no choice, no? Talagang slave ka na. And wala ka nang ibang gagawin kundi for the rest of your life to serve, no? Para dun sa master mo. And paano ka makakalaya sa slavery na yun? Isa lang. Death. No? Mamatay ka lang, no? And again, so being a servant, mas nangunguna yung master mo, no? So kahit mahirapan ka, kahit alam mo 'yon, kumbaga walang konsiderasyon when it comes to obeying your master. Talagang absolute ba, no?
So, ang galing lang kasi in comparison for being a slave of righteousness, 'di ba? Ganon din naman, no? Na we were born as slaves to sin. No? So parang slave din talaga, no? Na tayo talagang lifestyle, no? Talagang buhay nating maging makasalanan, no? Na sobrang tayong makasalanan na again, ano lang ang makakapagpapigil nun or makakapagpatapos nun? Death din. Pero, ganun kagaling si Lord. Ganun kagaling si Jesus. Because, by spiritually dying, no? Jesus on the cross, yan na pumutol nun. Galing, no? Ganun kagaling yung grace ni Lord na, yan na dapat tayo pa, no? Siya na ang sumalo nun, no? Siya na tumubo sa atin. Grabe, no? Doon ako na-bless talaga eh. Na-remind na naman ako yung sa grace nila. No? Na, again, dahil nga, death is the only thing na makakapag-break dun sa chain na yon. But again, si Jesus, nag-resurrect. No? So, even death na-conquer niya. Kaya nabigyan niya tayo ng eternal life. No? Kaya talagang, grabe yung ginawa ni Jesus para sa atin, no? Kumbaga kung i-compare ko nga ito sa pagkakaroon ng trabaho, no? Sa pagkakaroon ng trabaho, 'di ba? Tayo nung tinanggap mo na si Lord, no? Para kang humanap kasi, 'di ba? Parang na dito, babasahod. Lipat na ako ng trabaho. Pero in this case, pagod ka na maging makasalanan eh. Ayoko na ng ganitong buhay, lagi na lang baganto, magnanakaw ako, magpo-porn ako, maggaganto ko, magkukumita ako na ado. Alam mo yun, napagod ka na eh. Napagod ko na doon. Kaya sabi mo, hanap ako this time ng iba. No? So, hanap ka ibang boss. So, this time, nahanap mo si Jesus. Nahanap mo si Lord. No? Pero then again, dahil nga may mga occasional sin, yung minsan lang naman eh. No? Para mong sinabi, nakahanap ka na ng bagong trabaho. Boss mo na si Jesus. 'Di ba? Pero lunch break, anong ginawa mo sa lunch break? Lunch out ka. Kaso nung nag-lunch out ka, bumalik ka doon sa dati mong boss. No? Tapos tatanungin mo, ano ba kasalanan pwede kong gawin ngayon? Mali eh. No? Mali talaga. Kaya, ang galing ng part na yun, no? Kaya, at the end of the day, no? Yung fruits nung ginagawa natin, no? Ang galing eh. Grabe talaga yung no? Grabe yung consequence, no? Grabe yung consequence na talagang mangyayari kapag hindi mo pa tinigil, no? Yung life of sin, kahit ano man yan, kahit occasional sin. Kasi nga, sabi nga rin kanina sa service, naakala kasi natin ay, tinanggap ko na si Lord eh, no? Nagjo-journey na ako sa Kanya, nagwo-walk na ako sa Kanya. So, okay na. Hindi eh. Actually, that's just the start, no? Diyan pa nga mas dadami yung attacks, no? Diyan pa nga mas dadami yung temptation, 'di ba? Kasi grabe, hindi naman nagbago ang atake ng kaaway, eh, 'di ba? To kill, steal and destroy, no? At dahil dun sa tatlong binanggit kanina ni Pastor, 'di ba? Lust of the eyes, 'di ba? Tawag ng laman. Yan talaga eh, no? Yung grabe yun, no? Even the pride of life. Yun talaga yung mga kasalanan na pilit mong iwasan pero laging nandyan. 'Di ba? Kaya nga dapat mas tayo eh, mas kumakapit tayo kay Lord. Mas iniintindi natin tong part na 'to, no? Mas magkaroon tayo ng accountability, 'di ba? Kasi merong mga ganoon may mga halimbawa for example, example pa, 'di ba? Example, meron akong yung mga nakakausap ko from small groups, they have accountability. Na for example, ano ba most common cases sa aming mga lalaki? Pornography. 'Di ba? So whenever the temptation is there, tawag ka dun sa partner mo. 'Di ba? Ina-attack ako. No? Pwede mo ba ako ipag-pray? 'Di ba?
That's a safe space, no? Okay yun. Kasi, again, na-recognize mo na attack yun eh. 'Di ba? So, yung mga ganung bagay, kaya talagang hindi ka pwede mag-isa or mag-solo. 'Di ba? Talagang dapat bukod sa, you're delving in God's Word, meron ka talaga mga accountability partners, no? So, grabe talaga eh. Kasi, grabe yung consequence. Naiipon yan eh. Naiipon yan. Halimbawa, ganito na lang yung isipin mo, no? Halimbawa, may 4 na puno na nakapila. Diba? Yung una, yung nasa harap, 1 year pa lang. 1 year pa lang tumutubo. Yung pangalawa, 5 years na. Yung pangatlo, 10 years na. At yung pinaka nasa huli, nasa dulo, 15 years na lumalaki. Sa tingin mo, anong puno yung pinaka mahirap bunutin? Yung 15 years na, di ba? Ganon din, kapatid. Yung mga ginagawa mo. May it be occasional or may it be habitual sin. Di ba? Na the longer na ginagawa mo yan, the longer or the harder it is to bunutin. Di ba? It goes both ways. Good and evil. Di ba? The more na ginagawa, kasi parang ano lang yan eh. Alam mo yun? Akala mo wala lang, papiso-piso lang. Pero sa tagal mong ginagawa, hindi mo alam yung kakapiso-piso mo, naging million na eh. Totoo yan. Totoo yan. No? Kaya, again, napakalinaw ng sinabi ni Lord. 'Di ba? Sabi, to walk in victory over sin, we must think rightly about the fruit of sin. To end of those things is death. Ibig sabihin, malinaw, sinabi ni Lord, hindi na nagpaligoy-ligoy. End product ng sin is death. So ayaw natin nun. But the end product of being a servant of righteousness, everlasting life. Grabe. So, napakaganda. Thank you so much, Pastor Rodel. No? How about yung iba? Meron bang gusto Amen, mag-share? praise God. Sinong gusto mag-share na kanyang reflection, take away? Mga nag-notes dyan. Meron ba? Meron? Tumatak sa kanya. Ito, ma-share ko lang ulit no, before mag-share si Ma'am Tess. Sabi nga kanina dun sa service, sabi niya, meron daw lumapit sa kanya, Pastor, ang hirap pala maging Christian. Sabi ni na Pastor, 100%. No? So, grabe. Yes, Ma'am Tess. Yung tumatak sa akin, yung salitang alipin. So, yung alipin, yung pagiging alipin natin, saan mo gusto maging alipin? Yun ang tanong. So, sa pag-aaral natin ngayon, self-reflection ko, saan ko gusto maging alipin? Siyempre, mas gusto ko ayoko maging alipin, gusto ko maging malaya. So, paano mangyayari yun? Then, siyempre, yung pagiging obedient, no? Unang-una, kasi nga sabi, wages of sin is death. So, ayoko nun. Kaya, yung pagiging alipin ng kasalanan, yung mga sabi nga ni J. Lawrence, yung mga nakagawian na, yung naging habit, yung papiso-piso, yung pakurot-kurot, hindi natin namamalayan. Kaya nga pakurot-kurot kasi alipin yun habit na yun. Ngayon, mabibreak yun sa pamamagitan ng pagiging obedience, no? At sa pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng buhay natin. Dahil doon magsisimula ang journey. Dahil hindi naman yan basta-basta ganun na lang. Kailangan meron tayong gagawin na personal, na taos-puso, na buo sa pagkatao natin, na from this very moment, so start na ng journey, na para, kasi sabi, palagi ko nga kasi inuulit-ulit, di ko malang kung bakit, no? Yung wala tayo bang dapat patutunga, kundi sa buhay na walang hanggang, papunta sa Kanya. Kasi nilikha niya tayo So pagdating ng, ikut-ikutin mo man ang mundo,
ang buhay natin para lang sa Kanya. Ganun yun. No? So in the end, talagang ayoko maging alipin. Gusto ko, doon ako sa side ni Lord na maging obedient, nga ganun. So yung salitang alipin, parang ano yun tawag dito, yun yung nagpapabaon, no? Kung doon ka sa sinasabi na sin, or sa pagiging servant of sin or servant of righteousness. Yan, saan ka magpapabaon? Yun. Thank you. Yes. Grabe, no? Ayan, meron pa ba? Tinanong mo ako eh. Sige po, pass. Good evening. Good evening, Pastor Rodel, and to Sir Froy and Lawrence, and sa lahat, good evening po. Tensya na po, naka-cellphone ako ngayon. Busy yung wife ko sa school works. Anyway, ako, I'm thinking of others as well. Baka may nagtatanong dito. Paano kaya mangyari yung maging alipin na ni Kristo? Parang hirap eh. Gusto ko pero di ko magawa. Hanggang Andrew E. na lang palagi yung kanta. Siguro tinatanong nyo yan, no? Gusto ko sana pero bakit hindi pwede? Gusto ko sana pero bakit bumabalik? Tanong nyo ba yun? Yes. Okay. So, ang pagiging siguro idagdag ko pa yung kasi sinabi ni Pastor, may dadagdag lang akong mga illustrations para mas ma-picture out nyo kung bakit gusto mo pero hindi nangyayari. Gusto kong kumapit kay Jesus pero bumibitaw. Yun na, ang doctrine natin, ang theology natin, it's always two-way. Gusto mong kumapit, pero ang tanong ko, hinayaan mo rin bang hawakan ka ni Kristo? Kasi ang hawak ni Kristo, eternal, at mas malakas yon kaysa sa kapit natin. Okay? Minsan, gusto kong kumapit, ang hina natin eh. Pero ang tanong, kung makapit ka, hinayaan mo bang hawakan ka rin ni Kristo? Pinapakita ko palagi yung ganyang illustration sa pag meron akong opportunity. Ito pa, gusto kong gawin to, hindi ko magawa. Ang ganyang kaisipan kasi, usually, yan siya, panlabas yan, panlabas. Ang tawag dyan sa theology, reformation. Gusto kong gawin to, gusto kong masustain ito. Isang example, yung gym na sinabi ni Lawrence. Gusto mong magka-muscle. So, mga yan, mga outward things yan na pwede namang gawin. Posible yan. Pero ang pinakamahalaga, ito, yung pagiging slave to righteousness or slave to Jesus is actually, it's not more of what to do. It's more about your identity in Him. Kung gusto mo talagang iligtas ka ni Christ, sabi nga ni Pastor, desisyon mo yan. Pero kailangan, you must believe in Christ so that you will become His child. Pag nabago na yung identity mo, sumusunod na yung transformation sa loob hanggang labas. So hindi lang siya reformation na simba ako ngayon. After a month, hindi ka na nagsisimba. Reformation yon, panlabas lang yon. I-aim natin yung transformation. At si Kristo lang makaka-transform sa atin. Kaya kailangan natin mag-believe. Kaya nga sabi ni Christ, believe in me. Sabi ni Pastor, ulit-ulit. Tanggapin natin siya para tayo ma-born again. So ang transformation, gagawin ni Christ yun. Kung nag-believe tayo by faith, syempre. So yun yung mga unahin natin yung being natin. Kamusta yung being natin? Anak ka na ba ni Lord o hindi pa? Yes or no? Yun lang yun. Kasi hindi ako nagtatanong na nagsimba ka ba o hindi? Hindi yun. Panlabas yun. Pwede mong pikiin yun. Pwedeng fake yun. Ang unahin natin, ang identity natin. Anak na ba tayo ni Lord? Kasi kung hindi pa, tanggapin mo na siya ngayon. Kasi hindi pa natin sure kung buhay pa tayo bukas.
At next Tama. week, kung makikita pa tayo ulit. Isa pang illustration. Unahin natin yung being natin. Sabi ko, bago yung doing, di ba? At ang gagawa nga yun, si Jesus Christ. Ito pa. Sabi ni Jesus, I am the door. I am the way. Papasok ka dapat sa Kanya. Tama? Kung hindi ka pa nakapasok kay Jesus, hindi ka pa anak ni Jesus. Bigyan kita ng example ngayon. Sa sobrang init ngayon ng panahon, gusto mong pumasok sa SM. Gusto mong pumasok sa mall. Reklamo ka ng reklamo, bakit pinapawisan pa rin ako? Hindi ka pumasok eh. Hindi ka pumasok kay Kristo. Siya ang door, siya ang gate, siya ang way. Gusto ko magbago, bakit hindi pa rin, mainit pa rin ang panahon? Hindi ka nga pumasok sa mall eh. A change of identity will be a change of lifestyle. A change of your being will be a change of your doing. A change of your status bilang anak ng Diyos will be seen outward. So inner change comes from Christ. And that inner change will come out later in your character, in your attitude, in your priorities. And you will really see that you are a slave to Jesus, a slave to righteousness. Because sa loob-loob mo, tinanggap mo na talaga siya. At pag tinanggap mo siya, ang righteousness na yan, righteousness ni Jesus yan, isa sa buhay mo yan sa labas. I-live out mo yung righteousness. Hindi yan galing sa atin. Kung galing lang yan sa'yo, after 1 week, wala na yan. Tama. So the righteousness of Christ, kasi tinanggap mo na siya at slave ka na sa righteousness ni Christ, kay Christ mismo, slave ka na. Whatever happens, you will live it out. Your identity, you will live it out. The righteousness of Jesus, you will live it out. The transformation within, you will live it out constantly by the power of God. Yan ang sinasabi natin, hindi na siya pilit. Naturally, you are living out Christ-likeness. Yun lang. Galing. Tama, no? Actually, na-remind ako dun kanina. Actually, narinig namin yun doon sa service. Ang illustration ni Pastor Ralph, no? Kung pag-walk mo daw kay God, is parang ano yan, niyaya ka ng friend mo. Pas, lakad tayo, jogging tayo, 11 a.m. Siyempre, dahil sa init ng panahon, di ba? Ayoko, ang init eh. Pero parang ganun yung parang ganun kayayain ni Lord. Na, kasama mo naman siya eh. Di ba? Pero ang galing. Ayan. So, meron pa ba? May gusto pang humabol? Gusto mag-share? Ana? Alright. Okay, Pastor Rodel. Ayan. So, salamat po sa inyong mga insight at yan po talaga ang tama po ang sabi ni Pastor, you have to make sure of your salvation because it's the only way that you will have a relationship with God and also ma-identify mo talaga yung iyong kalagayan, katayuan sa ating Panginoon. Amen. So, tayo po manalangin. Let's close in prayer. Salamat po sa inyong mga panonood and tayo po ay dumulog sa Panginoon as we wrap up ang ating pong gawain niya. Let's pray. Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa kakataong binigyan mo sa amin, sa aming pagtitipon na ito. Salamat sa pagsaluhan namin ng iyong salita. Salamat po sa mga na-realize namin, mga realization, and of course, mga insights at mga illustration po at aral na aming narinig sa aming kalagitnaan. Pagpalagi niyo po ang aming pong pagtitipon na ito at rin mo kaming idako sa oras na ito at araw na ito upang kami po magsama-sama ulit pagsaluhan ng iyong salita. Marami kayong matutunan, ma-apply sa aming buhay bilang Kristiyano at namin
Panginoon sa aming po mga ginagawa paglilingkod na ito. Salamat po, Panginoon. Pagpapalain po, salamat po, Panginoon. Pagpalain po kami, tinghatin kami sa aming mga po sa madalang pag-iwalay. Pagpalain po aming po mga gagawin, mga businesses, work, at di ba pa namin ministries na aming pong ginagawa. At samahan niyo po kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong ang gabing ito. Kami po inyong bigyan ng kapahingahan. At gisingin mo kami bukas, Panginoon, para po sa aming mga gagawin, responsibilidad at tungkulin na haharapin. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po aming pinupurit na taas. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.